Iniipon ng Panginoon sa lugar po na ito. Amen? Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang siyang nagdala sa atin sa lugar na ito? Sino naniniwala po? Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Alam niyo po mga kapatid, totoo po yan. Sapagkat maliban na tayo ay tawagin po ng Diyos. Hindi tayo makakalating sa lugar po na ito. Amen? At salamat sa ating Panginoon sapagkat tayo po'y tinawag ng Diyos at tayo naman ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Amen? God called us, and we are respond to God call. Amen? Kaya salamat mga kapatid sa gabi ito. Tayo po'y muli pong tinipon ng Diyos. Sino po yung handa pong makinig ng salita ng Panginoon? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Ang mensahe po ng ating Panginoon, mga kapatid, na nais ko pong ibahagi po sa inyo, ay tamang-tama po ito dito sa ating pong pinagdiriwang, yung ating pong sineselebrate taon-taon, yung po yung kapistahan ng Santo Niño. Amen? Ipinapaalala po sa atin ng ating Panginoon na minsan po si Jesus ay naging bata rin. Bakit? Sapagkat ang Santo Niño po mga kapatid ay larawan ng batang si Jesus. It is the image of the child Jesus. Kapag ang pinag-uusapan natin mga kapatid ang bata, kapag nakakakita po tayo ng mga bata, madalas ang mga bata po minamali po natin. Hindi natin po ibinibigyan po ng pansin. Hindi natin po ito pinapahalagahan. Bakit? Sapagkat sa paningin po ng maraming tao, ano po yung kayang gawin po ng isang bata? Bakit? Sapagkat ang bata ay nalaman po ng kahinaan. Nang ang mga nagad po ay nagtanim po sa ating Panginoon, sa ating pong Ebanghelyo mga kapatid, sino po ngayong pinakadakila sa kanya ng langit? Who is the greatest in the kingdom of heaven? Hindi po sinabi ng ating Panginoon na ang tinuturing kong dakila ay ang mga taong makapangyarihan. Hindi po sinabi ni Jesus na ang tinuturing kong dakila, yung mga mayayaman, yung mga nasa mataas na katungkulan. Bakit? Kasi kapag pinag-uusapan ng tungkol sa kadakilaan, ang mga tinuturing po natin dakila sa mundo ay ang mga tao kong makapangyarihan. Yung mga tao kong mayayaman. Pero alam niyo ba, mga kapatid, hindi ito ang pamantayan po ng Diyos. Ang pamantayan po ng ating Panginoon ay iba sa pamantayan ng mundo ito. God's principle is different from the principle of this world. Ang mga tinuturing po natin dakila sa mundo na ito, hindi sila ang dakila sa karan po ng Diyos. Ang mga tinuturing po natin walang halaga, sila po yung may halaga. Yung tinuturing po natin walang kwenta, sila po yung mayroong kwenta. Yung mga tinuturing po ng mundo ng mga ama, sila po ang tunay na dakila sa halaman ng langit. They are the greatest in the kingdom of heaven. Amen? Marami na po tayong mga nakilala ng mga tao na tinuring pong dakila sa mundo po nito. For example, brothers and sisters, si Alexander the Great, na tinawag po na the greatest conqueror. Bakit? Sapagkat napakarami po ng mga nasakop ng mga bayan at mga lupain. Pero ang mga tao na kung saan ay tinuturing po natin dakila sa mundo na ito, yung kanilang kadakilaan ay hindi po nagtagal. Yung kanilang kadakilaan ay hindi po na natili. Ito po'y nagtahulo. Amen? Kaya mga kapatid, sabi ng ating Panginoon, sabi ni Jesus, nung ang mga alagad na ito ay nagtanong sa Kanya, sino ba yung pinagdakila sa karan ng
Tinawag ni Jesus ang isang bata, pinatayo sa harapan nila. At ang sabi ng Panginoon, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayo mabibilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At sinabi pa ng ating Panginoon na ang nagpapakabata na tulad ng batang ito ang pinagdakila sa kaharian ng langit. Amen? Paano po ba mga kapatid nakita ng Diyos? Paano man nakita po ni Jesus ang tuloy na kahulugan ng pagiging dakila? How Jesus defines greatness. Ang tunay po na kadakilaan, mga kapatid, ay ang pagtulad natin sa mga bata. True greatness is by ang tunay na kadakilaan, mga kapatid, ay ang tularan natin, mga bata, by becoming like a child. Amen? Gusto niyo po bang maging dakila sa mundo na ito o sa kaharian po ng Diyos? Kung ibig natin kung maging dakila sa kaharian po ng Diyos, tularan natin ang kabata. Bakit? Mayroon po silang mga magagandang katangian na kung saan mga kapatid ay nakita po ng Panginoon. Ang mga bata na madalas po ay minamalit natin. Alam niyo mga kapatid, sa mata po ng Panginoon, meron po siyang nakita sa mga bata ito. Amen? Ang mga bata po ay napakalapit sa puso ng Panginoon. Children are very close to the heart of Jesus. Para po bang yung mga bata, yung mga widow, sino ito yung mga balo? Taas lang kamay. Yung mga balo, alam niyo po ba na ang mga balo katulad niyo ay mahal na mahal ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Bakit sa harap ng mga balo ay napakalapit sa puso ng Panginoon? They are very close to the heart of Jesus. Amen? At ang mga bata, mga kapatid, ay katulad ng mga balo eh. Sila po ay napakalapit sa puso ng Panginoon. Kaya naalala niyo po minsan na may mga batang lumalapit po sa Panginoon at pinagbawalan po ng mga alagad na lumapit kay Jesus. Anong ginawa ng Panginoon? Sinuway niya ang mga alagad. At ang sabi niya, huwag niyo silang sabayin. Huwag niyong pagbawalang lumapit sa akin ng mga bata. Bakit? Sapagat sa mga katulad nila, nakahari ang Panginoon. Sinabi ni Jesus, for theirs is the kingdom of heaven. Amen? Bakit ang mga bata, mga kapatid? Sila daw po yung mga representative sa kaharian po ng Diyos. Amen? Ang mga bata, sila na po yung mga modelo sa kaharian po ng Panginoon. Amen? Bakit? May mga magaganda pong nakakatangian. Ang mga bata nito, na kung saan, mga kapatid, ay nakita po ni Jesus. Unang mga bata, napakadali po para po sa kanila, ang sila po ay nagtiwala. Amen? Madali po silang maniwala, mga kapatid. At ang mga bata nito, kapag sila po'y naniwala, sila po'y totoong naniniwala nang walang pagdududa at pag-alinlangan sa kanilang mga puso. Kaya hindi pa nakapagtataka. Kapag ang mga bata po'y nanalangin, kapag ang mga bata po'y tumawag sa Panginoon, agad na tinutuon ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Amen? Bakit? Sapagat ang mga bata, madali po para sa kanila ang panalangin. Amen? Tayo mga kapatid, maaaring tayo po'y nananalig po
Anong sinasabi natin? Meron tayong pananampalataya. Amen? Sino rito ay may mga pananampalataya? Taas ng kamay. Pumalakpakan ng madalas. Yung may pananampalataya. Naniniwala po tayo makapangyarihan ng Diyos. Naniniwala po tayo walang bagay na hindi kumagawa ang Panginoon. At kayang gawin ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya tayong pagalingin ng Panginoon. Sino naniniwala na lahat ng ating maramdaman ay mapapagaling po ng Panginoon? Amen? Lahat ng yan, pinapaniwalaan natin. Pero alam niyo po mga kapatid sa ating mga puso, bagaman naniniwala tayo sa lahat ng ito, sa ating puso, nandun ang pagtutulog. Nandun ang pag-aniwala. Amen? Kaya marami kayo kaibigan ko na hindi po nakakaroon ng katutulan. Sabi na ako ng Santiago, Kabanata 1, talata 6, ang mga humihingi ay dapat manalig at patag kalinlangan. Amen? Kung ibig natin mga kapatid, ng ating mga kaibigan ay magkaroon po ng katutunan, kailangan tayo ay manalig sa Diyos at magtiwala na kaya pong tumuloy ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Anong sabi ng ating Panginoon mga kapatid? Ang sabi ni Jesus, magkaroon tayo ng pananalig na katulad ng pananalig ng isang bata. We must have a childlike faith. Amen? Dahil ang ganang klase ko ng pananampalataya ang tinalulundan ko ng Panginoon. Amen? Ano naman mga kapatid, ang mga bata, sila po'y larawan ko ng kawalan ko ng bata. Children are innocent. Kaya pag pinagmasdan natin ang mukha ng isang bata, makikita natin sa mukha ng isang bata ang kawalan po ng lalay. Makikita natin po sa mukha ng isang bata ang pagiging inosente. Amen? Subukan niyo mga kapatid na tingnan ang mukha po ng isang bata. Nakikita niyo po yung kawalan ng lalay. Makikita niyo po mga kapatid yung larawan ng pagiging inosente. Amen? Subukan mo tingnan ang mukha ng kapatid mo. Anong nakikita mo sa kanyang mukha? Larawan pa rin ba ng kawalan ng lalay? Larawan pa rin ba ng pagiging inosente? Baka sabihin natin, ano ba naman ang hindi ko alam sa kanyang buhay? Baka papunta pa lang ako, pabalik na siya. Amen? Ano yung nagpakaling tularan na kapatid sa mga bata ito? Yung kanilang pagiging walang lalay. Amen? Yung kanilang pagiging inosente. Sabi ng Biblia, tumulan kayo sa mga batang malay sa kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lumabas sa palakpak para sa Diyos. Kaya ito mga kapatid ng mga bata, napakagaling ang tulungan. Amen? Kaya ang sabi ko ng katikaan, train up a child when he is young. Ang mga bata, mali pa lang daw ay dapat tinuturuan naman. Dahil kapag ang bata ay nagkakaedad na, mahirap na pong turuan. Amen? Anong sabi ko ng Biblia? Train up a child when he is young. Mali pa lamang tinuturuan na sila upang sa kanilang paglaki. Hindi nila po ito makalimutan. Bakit? Ang mga bata po, madaling tuturuan. Ang mga matanda po ba madaling turuan? Ang mga matanda po ba madaling turuan? Mahirap turuan.
Baka ikaw pa ngayon tinuruan mo. Amen? Pero ang mga bata po, napakagaling ko naman po. Teach of all. Amen? At ang pangalit po mga kapatid, ang mga bata ay napakadali po para sa kanila ang magpatawad. Amen? They are easily forgiven. Kaya kapag nakakita kayo ng mga batang nag-aaway, ngayon magkaaway ako, pero mamaya akong kaunti, magkasundo na lang yun. May tao pa ba rin mo? Amen. Nandiyan pa ba kayo? Kung may nagpaka na magkasundo na lang yun. Amen? Pero sobrang niyo po yung ang mga matanda po pang nag-aaway. Madali po bang nakakalimot? Madali po bang nagpapatawa? Ang mga matanda pang nag-aaway, yung samanan ko, dala-dala hanggang sa kamatayan. Amen? Kaya ang mga bata po, mga kapatid, ay ginawang halimbawa po ni Kristo. Pagdating po sa kadakilaan. Bakit? Sapagkat sa mga batang ito, mga kapatid, nakita na Jesus ang katangian na kadugtog at kadugtog sa kanya. Palakpakan po natin ang kapatid. Amen? So paano po mga kapatid, ipinakita ni Jesus, inilawang po ng Panginoon, ang tunay po na pagiging kakita. How Jesus defined greatness by becoming like a child. Amen? Sabihin natin sa ating mga kapatid, tularan natin ang mga bata. Tularan natin ang mga bata. Amen? Kung ibig natin mga kapatid na tayo po maging nakila sa karinto ng langit, sabi ni Jesus, unless you change and become like children, you will never inherit the kingdom of heaven. Amen. Palakpakan ko natin ang ating Panginoon. Ay mapapansin natin mga kapatid. Mahalaga pala ang pagtulad natin po sa mga bata. Bakit? Sapagkat maliban ang tularan natin ng mga bata, hindi lang tayo makakapasok sa karinto ng Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, yun ang una po, na tunay na kahulugan po ng pagiging dakila. Pangalawa mga kapatid, ang tunay po na kadakilaan ay ang tularan natin, ang pag-uugali po ng mga bata. Pangalawa mga kapatid, ano po yung pangalawa? How Jesus defined greatness. Una po, by becoming like a child. Pangalawa, mga kapatid, how Jesus defined greatness. By having a childlike attitude. Sabihin natin by having a childlike attitude. Amen? Ano ba yung tutularan natin sa mga batang ito mga kapatid? Yung kanya pong pag-uugali. Amen? Hindi po yung asal po ng isang bata. Alam niyo po sa gawain po ng Panginoon, marami po hindi po ugaling bata. Marami po ang asal bata. Amen? Bakit? Marami po sa atin kahit na matagal na po tayo sa gawain, yung iba hindi mo lang napansin, nagtampo na sa'yo. Yung iba hindi mo lang nabati kung nakarang anniversary, hindi na po umati ng gawain. Amen? Anong sabi ni San Pablo? 1 Corinthians 13, verse 11, mga kapatid. Ang sabi po ni St. Paul, nung tayo po yung mga bata pa, tayo na po yung nag-iisip, tayo na po yung nakakatumi ng tulad ng isang bata. Ngunit ngayon, mayroon na po tayong sapat na gulang, iniwan na natin ang asal pa. Nung tayo po yung mga bata pa mga kapatid,
mga immature pa tayo. Amen? Kaya marami po sa ating madali tayo magtampo. Amen? Ano po ba ang asa ng isang bata? Yung pagiging matampuhin. Yung pagiging sumpungin. Amen? Sino sa inyo dito yung matampuhin pa rin? Sino sa inyo dito yung mga sumpungin pa rin? Alam ko, hindi kayo magtataas ng kamay. Kasi hindi kayo amin. Amen? Alam niyo ba lahat ng yan? Dapat iniiwanan po natin. Dalang sabi ni San Pablo, nung tayo ay mga bata pa, nag-isip tayo, nangangatuli lang tayo tulad ng isang bata. Ngunit ngayon, mayroon ka ng sapat na kulang, matanda ka na. Amen? Iniiwan na natin ang lahat ng ito. Amen? Palagpakan po natin ang Panginoon. Kaya habang tumatagal po mga kapatid, dapat ang isang Kristiyano, tayo po'y nagmamature. Hindi lang tayo nagkakaitag mga kapatid, but we grow spiritually. Amen? Habang tumatagal po tayo sa gawain, lumalago tayo mga kapatid, nag-grow yung ating pong buhay spiritual. Amen? Madali lang pong malaman kapag ang isang tao na po'y nakakaitag na. Hindi lang po natin po ito mga kapatid may tatago. Pag nakakaitag ka na, marami pong mga palatandaan ang makikita kapag ang isang tao po'y nakakaitag na. Pumuputi na yung buhok mo. Nakakalbo ka na. Amen? Lumalabo na yung paningin mo. Lahat ng yan ay mga palatandaan na tayo po'y nagmamature, na tayo tumatanda. Pero parang pinag-usapan natin mga kapatid ay ang paglago sa spiritual natin pamumuhay. Ano ang mga palatandaan ito, mga kapatid, na dapat ay nakikita po sa ating buhay? Alam mo ba, ang isang napakaganda palatandaan ay walang iba kundi ang bunga ng Espiritu Santo. Amen? Kung noon hindi tayo marunong kung magpakumbaba, kung noon madali yung nagalit, kapatid, wala kang pagpipigil sa iyong sarili. Ngayon, dahil sa bunga ng Espiritu Santo na ito, marunong ka ng magpakumbaba, marunong ka ng magpadama, marunong ka ng magpigil sa iyong sarili. Amen? Unti-unti na nakikita sa atin ang bunga ng Espiritu Santo. Amen? There are 9 fruits of the Holy Spirit. Mayroon pong siyang labunan ng Espiritu Santo. Pag-ibig, kapayapaan, katyagaan, kainahunan, kabutihan, kabaitan, pagpipigil sa sarili. Amen? Sino sa iyo rito ang may bunga na ng Espiritu Santo? Kasama mo. Meron na pong pag-ibig, meron na pong kagalakan, meron na pong kapayapaan, meron na pong kainahunan, meron na pong kabaitan, meron na pong pagtsatsaga, meron na pong pagpipigil sa ating mga sarili. Palagpakan po natin ang ating Panginoon. Amen? Kapag lumalang po ka kapatid, nagmamatyod ka, dapat nagmamanifest ang fruit of the Holy Spirit sa ating buhay. Amen? Ito na po yung dapat makikita sa buhay natin. Amen? Hindi tayo nananatili pong mga sanggol sa pananampalataya. Lumalago ka, kapatid, at unti-unti na nababago ang ating buhay hanggang sa tayo ay makatulad sa ating Panginoon. Palagpakan natin ang Diyos. Amen? Pangatlo po mga kapatid ang panghuli ko. How Jesus defined greatness. Paano po mo ipinakita ng Panginoon? Inilawag po na Jesus ang tunay na kahulugan ng kadakilaan. Una po,
Ang pangatlo, mga kapatid, how Jesus defined greatness by being humble like a child. Amen? Sabihin mo sa iyo katabi, ang pagiging mapagpakumbaba. Balitin mo, ang pagiging mapagpakumbaba na katulad ng isang bata. Amen? Kung meron po mga kapatid na isang masasabi natin magandang karakter ng isang bata, yung kanilang pagiging dependent sa kanilang magulang. Amen? Di ba napansin niyo po yung mga bata? Nakadepende natin sa kanilang magulang. Amen? Dapat tayo mga kapatid ganun din. Hindi po yung nagmamalaki po tayo. Hindi yung nagmamatas kayo, hindi ba yung tinuturing kapatid na lahat ng bagay ay kaya mo na. Sabi ng John 15 verse 5, apart from me, you can do nothing. Kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kaya tulad po ng isang bata na kapatid, kailangan maging dapat pakumbaba po tayo. Alisin natin po yung pagmamataas sa ating mga puso. Amen? Ang kadakilaan po ng mga kapatid, hindi lang po yung mga taong nagtatagay po ng kapangyarihan. Ang sabi ko po kanina mga kapatid sa Alexander the Great, the greatest conqueror, marami siyang mga nasabot na bayan. Marami siyang mga lupain na kanyang nasabot. Pero hindi nang tunay po nakatakilaan sa pamantayan po ng Panginoon. Ang tunay po nakatakilaan ay ang pagpapakabata sa harapan ng ating pong Diyos. Amen? Bakit ang pagpapakabata ang simula ng tunay na pagiging dakila? Amen? Hindi lang po yung itaas natin ang ating mga sarili. Kung hindi mo tayo pinagpakumbaba. Sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 5, ang Diyos ay laban sa mga padalo. Ang mga mapagmataas, ang mayayaman, itinatakip ng Diyos. Sabalit ang mga mapagpakumbaba, pinalulugdan, pinagpapala, iyayaw ng Diyos. Amen? Sino naniniwala kay Panginoon na ang mga mapagpakumbaba, pinagpapala ng Diyos? Palakpakan mo natin ang ating Panginoon. Kaya manatili lang po tayo mga kapatid na yung ating mga paa ay nakatungtong sa lupa. Huwag tayo magmamataas. Huwag tayo magmamalaki. Na ang sabi ng salita ng Diyos, ang nagmamataas ay pinabagsak ng Diyos. Ngunit ang mga nagpapakumbaba ay pinataas ng ating Panginoon. Ulihin natin, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen? Kaya mga kapatid, ipinakita ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo na kinuhayan natin. Kung ano bang ibig sabihin po ng pagiging dakila? Ang tunay na kadakilaan ay hindi natin makikita. Hindi natin po makikita ang tunay na kahulugan ng pagiging dakila sa pananaw ng mundo. Amen? Wala tayong makikitang kahulugan ng tunay na kadakilaan sa mundo nito. Dahil sapagkat ang tunay na kahulugan ng kadakilaan ay nasa pamantayan at sa pananaw ng Diyos. Amen? Ngayong gabi ito mga kapatid, sa ating paglapit sa Diyos, aminin natin na kailangan natin ang tulong ng Diyos. Na kapag wala ang Panginoon sa buhay natin, wala tayong magagawa. Sa ating paglapit sa Diyos, itakwin natin ang kataasan. Let us humble ourselves before God. Tayo po'y lumapit sa Panginoon na may kababaan ko. At ngayong gabi ito, maniwala tayo mga kapatid. Na anuman ang ating pangangailangan, lahat ng yan ay kayang ibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Tumayo
po tayo lahat. Itaas po natin ang ating mga kamay. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ibigay po natin ang ating mga kamay. Let us close our eyes, brothers and sisters. Let us bow down